Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jam Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-a-analyze tayo ng isa ko pong game sa Philippine National Chess Championship at ito po ay katatapos lamang. No? So dito sa National Championship na ito, very blessed tayo, nakuha ko po ay second place na yung second place po makakasama sa World Chess Olympiad team nitong paparating na September. So ayan, parang magiging two-time Olympian na po ako. Ayan, so itong game na ito, i-analyze natin. Ito po yung laban ko against Woman Grandmaster Janelle May Freina sa tournament. So maganda rin po ang performance ni WGM Freina. Siya po yung eventual naging third place. Pero tingnan po natin yung naging laban namin. Hopefully po meron kayong matutunan. Punta tayo sa ating game. Ako po yung white and black po si WGM Freina. Ito nag-start with knight f3, d5, g3, and then knight f6, bishop g2, e6, and then pagka-castling, bishop e7, and then b3. Ayan, so dito, medyo ang plano ko talaga is mag-freestyle. Kasi ang tinitira ko usually is c4. At pagka nag-c4 po yan, magka-castling, b3, ang sabi sa akin ni WGM Freina, magdi-d4 daw siya. At dito po, prepared siya. Kaya ang ginawa ko, medyo iniba ko muna yung mga moves ko. Hindi muna ako pumasok sa linya para mawala siya sa kanyang preparation. Ayan, so c5, bishop b2, knight c6, and ngayon nag-d4 ako. Ayan. Siyempre, kailangan din natin lumaban po sa center. Hindi pa pwedeng yung kalaban lang ang palag nakakontrol sa center. Ano? So, nag-castling, castling, knight bd2, capture, and then pagkain, nag b6 lang. Ayan, medyo nagpakunat lang siya dito. Ang obvious idea is bishop b7, magdi-develop ang black. So dito actually, naalala ko, ang iniisip ko, pwede ako mag e4 eh. Ayan, e4, bishop b7, and pagka-capture, maganda yung plano ko dito with knight f3, tapos ang next move ko is c4. Sabi ko, pagka naka c4 yan, okay na yung puti. Kaso, meron siyang malakas na tira. Ito yung nakikita ko, b5 eh. Pagka b5, hindi ako makapag c4, baka ito matarget, maging backward pawn later on. No? So, queen c7, rook d8, rook c8, tapos aatake dun sa backward pawn. Kaya napagpasyahan ko, mag queen c1. Excuse me. Ayan. Queen c1, tinira nating freestyle. So, naisip ko lang yan over the board. Kapag kasi mag c4 tayo dito, ang nakikita ko dyan is bishop b7. Tapos pag kumain, magkakatutukan yung mga pyesa, magkakapalitan. So, kung makikita po natin, mas mataas yung rating ko kay WGM Janelle, by around 200, ayoko sana ng tabla. Ayan, kaya nag queen c1 lang. Ayan. Develop ang queen with the idea of fianchetto. So, medyo kakaibang freestyle ang ginagawa natin dito. Bishop a6, rook e1, rook c8, and then, ayan, fianchetto na. So, actually dito, natutuwa ako dun sa position ko. Sabi ko, ang ganda. Naisip ko pa yung fianchetto na yun. Meron ako mga ideas with e4, pwedeng mag c4, very flexible. Kaso, anong nangyari? Bishop c5, tinutukan yung bishop ko sa d4. So, rook a c1, queen e7, ngayon medyo forced na tayong kumapture sa c5 kasi meron siyang idea yung bishop a3, tatamaan yung mga pyesa ko dyan. So, kinain ko na lang, queen c5, and then c4. So, actually, pagka c4 po, akala ko lalamang na ako. Ayan, c4 na yan. Pero makikita natin sa engine bar natin, no? Total equality. Kasi pagkakain, sabi ko, labang na ako. Tatamaan ko yung queen niya. Pagka umiwas yung queen, halimbawa dito, meron akong mga ideas na knight d6, pwede pumasok dyan, pwede pumasok dito, tapos papasok sa c6. Ayan. Pag kumain naman ng bishop, kakapture ako, and pagka atras, ako mauuna dun sa open file. Kasi
battery na ako kagad. Tapos yung bishop sa G2, malakas papuntang queenside. Kaso ang ginawa ng queen E7 lang, nagpakabait lang. So pagka queen E7, parang ang hirap pumasok dun sa posisyon ng black, no? So nag knight E5, bishop B7. Dito iniisip ko mag knight C6 eh. Kaso pag kumain-kain, hindi ko maiisip kung lalamang ba yung bishop or equal lang siya. So parang equal lang kasi siya, magbabattery siya ng pagganon. And baka magkapalitan kagad, masyadong simple ang kakalabasang laro. So ang ginawa ko, bishop B7 muna. Meron akong sneaky na idea. So queen B7, rook ED1, and then pagka-capture, alam kong kakapturein niya, capture, rook C8. Ayan, ito ang idea natin. Bakit natin ginawa yon? With queen C6. Ayan, so queen C6, medyo nanggugulo ng konti. Ayan, pag kumain siya, hindi niya pwedeng kainin to kasi may back rank, checkmate palagi. With the idea of capture dito, and fork. So actually, ganun din po pag kumain ng rook. Pag kumain ng rook, meron tayong rook D8 check. Of course, checkmate, back rank, checkmate siya dyan. So queen B8, knight D7, and ngayon ang ina-analyze ko dito actually, kakain lang siya ng knight D7 kain, and then H6 or G6. Ito, mas maganda yung G6 para mauuwi na sa malapit na sa draw, no? Kasi pagka queen E7, meron siyang queen E5, may counterplay palagi. Kahit naka 7 trunk yung queen ko, manghaharas din yung queen niya. Ayan, kasong ginawa niya kasi, nag-rook C6 siya, ganun ang kinalabasan, parang yung kanina lang. So umatras, knight C6, hindi pwedeng kainin, may threat sa A7, and may threat sa knight E7. So actually po dito, akala ko, lumalamang na ako eh. Kasi ang lakas nung knight ko sa C6, hindi niya pwedeng kainin. Pero ito po yung magandang depensa ginawa niya. Rook A8, umatras doon. Grabe, dinipensahan yung pawn. And take note, pag kinain po kasi yan, saka lang siya mag GG6. Ngayon, meron siyang counter attack papuntang A2. So mababawi rin yung pawn. Grabe, yung depensa ditong ginagawa ni WGM Janelle. Actually, hindi ko po napansin yung rook A8 na yon, na may ganun pala siyang idea. Ang expected ko is ito. Yan ang ine-expect ko dyan eh. Tapos kakain ako dito, magfo-fork siya doon, mag-check, ganyan. Tapos yung knight, no, malamang i-atras. Tapos knight B5. Ito po yung mga linyang nakikita ko during the game. So may king E7 siya, rook B8, tas may counterplay siya dito. Alam ko, lamang ako ng konti. Kasi una pong nakaka-capture ng mga passed pawns yung rook ko, no? Makakauna ako makakagawa ng passed pawn. So matotal. Kaso yung rook A8, ang galing. Grabe yung rook A8. Depensa lang. So rook C1, king F8, knight E5 with the idea of papasok sa C7. And ngayon, knight E8, depensa na naman siya. Ang galing naman talaga. Nung mga depensa niya, medyo nakaka-frustrate nga. Sabi ko, nakikita niya yung mga tamang tira. Rook D1, knight F6, check, king E7, and then pa capture, rook C1 with the idea of pasok. So king D6, and rook C4. Ayan. So sabi ko dito, parang lumalamang ako ng konti. Kasi meron akong idea with rook H4, tatargetin yung isolated pawn. Ayan. So yan lang po ang pinaglalaban natin. F5, king G2, A5, rook H4, and then rook H8. Ayan. So dito, alam ko lamang ako eh. Kasi tied down po itong rook na yan dyan. Forever yan magiging passive. Siguro ang improvement ko dito is king F3 na lang. Ayan. Ilalapit ko muna yung king papuntang queenside. Kasi tied down itong rook, hindi naman makakaalis yan dyan. And take note, pagka nag-H5 siya, pagka gusto niyang mag-activate ng konti, meron tayong H3. Tapos ito, nakapin, pamaya-maya, pagka nag-G4 tayo, no? So, waste tayo ng tempo.
Pagka nag G4, anytime po yan, hindi niya makaka-capture kasi nakapin yung rook. So alam ko dito medyo may slight advantage tayo. Kaso, nagkamali ako dito, nag-rook D4 check ako, King E7, Rook C4 para dito ako nakakontrol. Tapos, King F3, King E3. Yan po ang aking idea sana. Kaso ang nangyari, hindi ko napansin. Meron palang Rook D8. Ayan. Akala ko kasi pagka bumalik ako, babalik lang din siya. Anytime ako may balik sa Rook H4, tapos matretret ko ito, mafo-force siyang dumipensa. Yung pala may counterplay na pala dito. Ayun, nalungkot ang winning chances. So Rook C2, King F8, King F3, Rook D5. Dito alam ko almost wala nang winning chances kasi hindi ko na maatake yung pawn sa gilid. Ayan, so E3, Rook D6, King E2, and then ayan, nag E5, A4, E4. Meron pa siyang mga ideas to papasok yung king, no? Ka-counter dito sa king side. So, kailangan medyo maingat tayo dyan. So, B4, AB4, Rook B2, King G5, King F1, H5, Rook takes B4, F6, King G2, Rook C6. And baka ito yung siguro last error ko with H4. Ito siguro mali. Kasi pagka King G6 na lock na po yung king side, pagka lock sa king side wala nang pasok, tabla kagad ang kakalabasan. Siguro ang best dito baka H3 na lang eh. Pero almost drawish na po yung posisyon. Para meron sana akong mga G4 ideas later on. Kaso wala eh. Nag H4, pagka ganyan, King G6. Ito pwede na natin i-fast forward kasi medyo mahaba yung laro. Wala nang way to break through sa king side. So, ang only way sana kung makakapasok ako sa queen side, kaso hindi naman makapasok sa queen side. So, medyo mahaba pa po yung laro, hindi ko pa tinabla, pero eventually nauwi rin sa draw. And dito, nag-draw na po kami. Ayan. So, actually, parang siya pa nga ang merong winning chances. Kailangan ko nang mag-ingat dito kasi meron siyang halimbawang idea with F4. And so pagka F4 niyang kain, King F5, baka makapasok yung king. Yung king ko na punta sa C4, medyo lumayo sa bakbakan. Pero equal pa rin naman ang posisyon. Siguro magwe-waiting lang. Kailangan lang mag-ingat kasi mauuna yung king niya, no, na makakapasok. Baka nga mag-losing sa ganito. Delikado talaga ito eh. Mauunang kasi ang lapit ng king niya, mauubos yung pawn. Very, very dangerous. Pero nagkauwian na po sa tabla. Ayan ang laban namin ni WGM Janelle. And ipapakita ko po yung naging final standings. So number 1 si I am Daniel Quezon. Number 2 ako po si I am Jem Garcia. And number 3 si Janelle May Frayna. And actually yung top 3 po dito sa tournament, siya po ang makakapasok sa Philippine team for World Chess Olympiad. So ewan ko lang kung maglalaro si WGM Janelle sa men's team. Alam ko sa women's team naman yan maglalaro. Pero abangan natin, hindi pa natin alam kung sino ang final members ng Philippine team for Olympiad. Waiting pa tayo in the next few months. Ayan. So yan po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.